Then next, yung safety precaution natin. Dapat isang alang-alang natin na ligtas lahat. Oo. Nasa open area tayo. Sige. And yung normal room temperature. And Sige. mas maganda kung walang batang nasa paligid. Kasi mas pro sila sa delikado sa kanila. Kasi bata pa sila. Si Romeo katakbutan to Okay. Simulan na tayo nung charging. O bakit nga ba tayo nagcha-charging? Kasi, parin ko, bakit? Kasi baka kulang yung refrigerant. Okay, kulang. Kaya baka Bakit wala sila naman. kulang? Kasi baka may singaw. Pwede. So, Yun. agad natin ngayon is magcha-charge tayo. Sige. Service bag natin. Siyempre, bago tayo mag-charging, vacuum muna tayo. Siyempre, Lagyan natin. Kailangan malinis. Bakit tayo nagba-vacuum? Parang tanggalin. Ginawa ba ni Dolpo lahat yan? Number 1, nakita mo naman. 100. Nauna ako, kaya ako nadali ako yung nangalap Tinalap ko Hindi ko na alam Dennis, dahil sa... Nako, bagsak na to. Low pressure side tayo, ilalagay natin sa low pressure side na, no? So, paano natin malalaman ang low pressure side sa isang unit? Ito ay after ng expansion valve hanggang sa suction tube ni compressor. Yun. Sige. Lagay natin. Anong risk niyan kung nagkamali ka ng paglagay? Halimbawa, nalagay mo dun sa hindi yung low pressure side dyan. Pwede tayo masabugan. Yun. Ba't ayaw niya? Tama. Dalawang kamay. Yan. Ano yung pinagawin compressor? Wala yung freon? Okay yan, Benson? Meron. Konti lang. Kulang. Okay. Pwede tayo vacuum. Vacuum din para malaman natin kung meron tayong leak. Ayun. Okay. Buksan natin si... Vacuum. Sino bang mauna? Buhay mo natin si vacuum. Bago natin buksan yung compound gauge. Compound gauge. Sige. Vacuum muna. And then, Ayan. Tapos nagpa-vacuum na tayo. Pwede natin si pressure gauge na umabot ng 500 microns or 30... Ay, malabo mata ko. Sige. 30 cm. 30 cm. So, halimbawa, nakuha na natin yung 500 microns. So, wait natin ang mga 30... Usually, 15 minutes bago tapos yung... Oo nga Yung ano natin, bago umabot siya ng 500 microns. So, pag na-reach natin, i-off natin si... Diba? Patayin muna. Yan. Ano pala natin si service valve? Kahit diba yung para hindi siya bumalik. Okay? Then monitor natin si gauge kung gagalaw siya. Kung gumalaw siya, ibig sabihin meron siyang leak. Yun. Monitor natin siya ng mga 15 minutes. Hindi naman nagmamadali, kakabila si Parin Dolpo. Sige. Ayan. Halimbawa naka 15 minutes na tayo. Yun. At hindi gumalaw yung pressure gauge natin, magpupresente tayo sa charging. Yan naka-off to. Lilipat natin ngayon si service hose papunta kay yung tank. Refrigerant tank. Una rin, nakagay na siya. So, bago tayo mag-charging, since na-expose yung service hose natin,
kailangan tayo mag-purge. Kasi alam natin na yung contaminants na pwede siyang maka-apekto doon sa cooling system ng unit natin. Paano natin gagawin ng purging? Simula kay refrigerant tank, bubuksan lang natin yung dito. Tawag dito. Then pasingawin natin ng mga 3 seconds. Yun. 3 seconds, okay? Then after that, ano ba? Magsisimula tayo ng charging. Yes. Okay. So pag mag-charging tayo, kahit alam natin na wala pa siyang, hindi wala tayo nakitang leak, dadahan tayo mag-chargers para sigurado natin na wala talaga tayong leak. Okay, unang charge natin is 10 PSI. 10 PSI, buksan natin to. Binuksan, pasok siya, tapos umabot siya ng 10 PSI. Sara natin. Then magbabubble test tayo sa mga nakalabas na mga tube. Pagtapos natin magbubble test at wala tayong nakita, tuloy tayo sa hindi pala. Siguro istahon tayo, ako nang bumalik eh. Oo. Gawin natin mga, dagdagan pa natin ng mga 20 PSI, mas malakas. Oh, yun. O gawin, 10 PSI tapos 20 PSI. Pabuti natin ng 30 PSI, umabot siya ng 30 PSI. Iwas back jump. Bubble test ulit. Bubble test, wala kang nakita. Then, gusto mo magsigurado, meron kang electronic gas leak detector. Yun. Galing. Ano mo na, tutukan mo na lahat ng mga nakatagong tube kung meron sa loob singaw. Then after kung wala talaga tayong nakita, mag-proceed na tayo sa starting pressure ng R22 is 150. Okay? Buksan natin ulit natin to. Si manifold gauge natin hanggang maka-reach tayo ng 150 standing pressure. After na natin ma-reach standing pressure, close ulit natin si manifold gauge na para hindi siya tuloy-tuloy na mag-charge. Then, dito tayo ngayon, pupunta tayo ngayon sa testing. Testing. Ano ba? Sige. Ito, pre. Test natin. Tayo. After natin mabuksan ng unit, so titignan natin si suction. Ba't tayo kakain ni pre? Alam mo. Suction kung mababot siya ng R22 is 60 to 70. Yun. Kailangan natin pabuti siya ng 60 or hanggang 70 PSI. Gaganon. Hindi kaya? Wala. For example, Dapat magkaya, bantakwa tayo ng magsiray. 60, 70 PSI. Check naman natin First command, eh, natin nga, kung Sabihan mo. pasa, hindi siya Voice command niya. hindi siya kulang sa Bakit kaya? kailangan niya. Ayaw gumana ng compressor, hindi pa umataw eh. Ayan. No, hindi pa umataw yung compressor. Binuhay ba yan? May timer. Sir, bakit kaya kanyan? Baka nanya kanyan, sir, nung makanyan yung maka-encounter kami ng din eh. Tangaya po may kakait ang current na. Nano kayo tama na ka sir? Natin yung this is ano to, 7.9 ampere. At nalis natin 7.9 ampere. Okay si amperahe. Okay si Kaya suction PSI natin. Sabihin, Electronic siya kano. yun na yung Baka nano unit compressor natin. sira. Pwede na tayo maningin. Kaya hindi pa pala, sandali. Patay muna. Patay Agad muna singil. si unit. Then, remove natin. Tapos yung isa naman. Remove natin si manifold gauge. Patay lahat siya ba? Mabilisan. Ano yan eh? Sisingaw. Sinusuksok. Mabilisan na ganun. Okay. Then, di ba, gawa natin, ayaw natin pabalik-balik. Sigurado ka na hindi ka na back job. Oo. Sure na sure ka na.
pin shop ka na. Bahala na yung susunod na magre-repair. Singil ka na, kita na eh. Ganitong gawin